Sabi nila, madaling mahalin ang taong palaging nandyan para sa'yo. Pero bakit kapag nahulog ka na, saka na sila biglang lumalayo? Paano kung ang lalaking laging nagyayaya sa'yo na magkape, laging sumasabay kumain at nag-overtime, ay wala lang palang ibig sabihin yun sa kanya? At kung straight siya, bakit niya ako hinalikan? Mas masakit bang umamin sa taong mahal mo o yung malaman mong ikaw lang pala ang seryosong nasasaktan? Magandang araw, Kuya Rex. Ako nga pala si Ethan. Isa akong architect sa isang private firm dito sa amin. At sa totoo lang, hindi dapat ako napadpad sa firm na ito. Dahil kung tutuusin, galing ako sa pamilya ng mga engineer at contractor. Ang firm ng pamilya ko ang pinakasikat sa aming lugar. Pero mas pinili kong maging independent at umalis na lang sa puter namin. Hindi kasi ako tanggap ng magulang ko as me, as a gay Ethan. Balak pa nila akong ipagkasundong ipakasal sa babaeng hindi ko naman kilala for business. Sa totoo lang, ang hirap maging anak nila. Kailangang perpekto ka sa harap ng maraming tao kapag ipinapakilala mo ang sarili mo bilang anak ng isang sa mga big time businessman sa aming lugar. Nang mag-out ako sa pamilya ko bilang bahagi ng LGBTQ, hinanda ko ng sarili ko sa mga posibleng mangyayari. At hindi na nga ako nagkamali dahil itinakwil na nga ako ng magulang ko. They despise me for being true to myself. They despise me for being gay. Mabigat sa loob ko na umalis na wala na kami dahil masyado na akong dumepende sa kanila. Nag-doubt ako nung una kung kaya ko bang maging independent. Pero sinubukan ko pa rin. At nang panahong takot na takot ako maging mag-isa lang sa buhay, may kaisa-isang lalaking nagparamdam sa akin na huwag ako mag-alala dahil may karamay pa rin ako sa pangarap at pagharap sa hamon ng buhay. Tago na lang natin siya sa pangalang Ayan. Maraming hindi pagkakapareho sa amin ni Ayan. Sobrang hyper niya habang ako palaging kalmado. Palaging akong napagkakamalang suplado ng mga katrabaho ko. Kung ako ay medyo formal at laging nakaplansya ang polo, si Ayan naman ay madalas na nakatupi ang manggas at checkered shirt. May mechanical pencil na laging nakasukbit sa tenga niya at may buhok na medyo gulo-gulo dahil sa puyat. Pero kahit ganon, pareho naman kami ng dedikasyon sa buhay. Parehong may ibubuga sa trabaho. Pero aminin ko, naa-amaze ako sa galing niya. Ang mga structural design niya ay sobrang ganda. Makikita mo talaga na sobrang ibinuhos niya ang best niya para magawa yon. Hindi lang basta gusali ang ginawa niya, kundi isang sining. Pareho rin kaming seryoso pagdating sa trabaho at walang inuurungang deadline. Kaya palagi kaming magka-partner sa mga malalaking project. Doon ko siya nakilala ng husto. Sobrang mature niya mag-isip. Nakakahanga. Nung una, natural lang ang lahat. Professional. Pag-uusapan ng floor plans, magtatalo sa isang structural integrity ng isang floating staircase at magpupuyat para sa mga client presentations. Pero alam nyo, sa industriya namin, ang overtime ay hindi lang basta dagdag oras sa trabaho. Ito ay nagiging isang buong pamumuhay. Gusto mo ng kape, Ethan? Kapag sumapit na ang alas 7 ng gabi, hindi pa kami tapos sa trabaho namin. Si Ayan, madalas ang unang mag-alok sa akin ng kape. At doon nagsimula ang paghanga ko sa kanya. Dahil ng first time ko mag-overtime, siya ang una kong kasama. Magkatabi ang desk namin at tanging lamp lang namin ang nagsisilbing liwanag ng gabing iyon. Nang gabing alokin niya ako magkape. Tatanggi pa sana ako noon, but because ngumiti siya ng napakalaki at nakakaakit, agad akong nag-yes. Ang hirap niyang tanggihan. Masyado siyang gwapo para sa mga ganoong bagay.
Madalas kasi nakatulala lang ako sa AutoCAD screen ko kapag inaantok na ako at madalas din niya akong alukin na magkape. Kaya naging coffee buddy ko na rin siya. Magkakape ka rin ba, Ayan? Tanong ko sa kanya dahil mukhang wala naman siyang balak mag-overtime this time. As usual, ngumiti lang siya sa akin at tumango. Trip ko mag-overtime tonight since wala naman akong ibang gagawin pag uwi ko. Tatapusin ko lang din ang draft ko rito. Sabi pa niya habang nakaharap sa akin. Sige, walang asukal sana. Nakangiti kong sagot. At sobrang tapang, right? Paano mo nalaman? Nagtataka ko pang tanong. Pero tila yata mas lalong umuusbong ang nararamdaman ko nang sandaling sagutin niya ang tanong ko. Sa gabi-gabi ba naman na pag-alok ko sa'yo ng kape, nakakabisado ko na yata ang lahat ng gusto mo at ayaw mo pagdating sa kape at tinapay. Tila bumagal ang pagtakbo ng orasan ng mga oras na yon. Humina ang ingay ng mga sasakyan na nagmumula sa labas. At mukhang mag-slow motion si Ayan sa harap ko habang nakangiti ito. At sa simpleng pagkabisado ng mga paborito ko, tuluyan na akong nahulog sa dapat katrabaho ko lang. Dahil yun naman talaga ang tingin sa amin ng mga katrabaho rin namin. Madalas kong naririnig ang salitang, "The best tandem nila Ethan at Ayan." Para talaga silang magkapatid kong magturingan. Pero sa tuwing maglalakad kami sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, habang ramdam ko ang bahagyang pagdikit ng mga balikat namin dahil sa pagod, alam kong may iba na. Matagal nang hindi ganun kasimple para sa akin. Ang bawat tawa niya, ang bawat pagod na buntong hininga niya, at ang simpleng presensya niya sa tabi ko ay unti-unti nang naging mas mahalaga kaysa sa kahit anong parangal o promosyon na pwede kong makuha sa kumpanyang ito. At mas lalo pa yatang pinalala ng nararamdaman ko dahil sa tinuran niya. Ethan, want to grab lunch together? Tanong sa akin ni Ayan. Kasalukuyang lunch break namin at madalas din na sabay kami kung magte-take ng lunch. Hindi ako nakalimutang ayain kumain. Palaging on time siya o mag-take ng break. Sige, saan tayo kakain this time, Ayan? Tanong ko sa kanya kahit alam ko naman ang isasagot niya. Eh di syempre sa Jollibee. Yan ang paborito niyang kainan kapag ako ang inaaya niya. Ewan ko ba sa kanya? Hindi ako mahilig sa Jollibee. Dahil madalas nasa luxury restaurant kami kumakain ng mga magulang ko at mga friends ko before. Pero nang makilala ko si Ayan, lahat na yata ng paraan kung paano ko makakatipid ay tinuro niya sa akin nang hindi niya nalalaman. Sa Jollibee, namimiss ko ang mga chicken nila. Parang bata siyang nakangiti sa akin habang sinasabi yon. Mahilig siya sa chicken at ang paborito niyang parte nito ay ang balat na hinding-hindi ko pinagdadamot sa kanya tuwing magkasama kaming kumain sa labas. Ewan ko ba, naging rutina ko na yata ang ibigay sa kanya ang balat ng chicken ko. May mga time pa nga na nagbibiro siya about sa sarili niyang theory at sa sinabi niya, "Uy, baka yung pagbibigay-bigay mo ng balat ng chicken ay may kahulugan yan ha? Type mo siguro ako no, Ethan? Mabuti na lang talaga at nonchalant ako. Kung hindi baka kung ano-ano pa ang pinalusot ko. Para hindi lang niya mahalata na totoo ang sinasabi niya. Kaya this time, parang ayaw ko na siyang bigyan ng balat ng chicken. Dahil sigurado akong aasarin niya ulit ako. Pero nang mag-order kami, parang sira tong kamay ko. Dahil wala pa naman sinasabi si Ayan tungkol sa balat ng chicken, ay ibinigay ko na agad sa kanya. Thank you, Ethan. Parang naging rutina mo na yatang pagbibigay sa akin ng balat ng chicken ha. Nagmumukha tuloy tayong magjowa niyan. Pabiro pa niyang sinabi sa akin na tinawanan ko na lang. Parang kahapon lang inaasar mo ako na baka type kita dahil sa pag-share ko ng balat ng chicken na to. Then ngayon na naman magjowa na naman. Mukha ng iba yan ah. Baka mamaya niyan kakabiro mo ikaw na pala yung nagkakagusto sa akin. Pag-aasar ko sa kanya. Nakita ko kung paano mamula ang buong mukha ni Ayan. Agad din siyang umiwas ng tingin sa akin at ibinalik na lamang ang tensyon niya sa pagkain.
May nasabi ba akong mali? Hindi ko maintindihan pero parang naging awkward yung buong lunch namin dahil sa bigla niyang pananahimik. Kaya hindi ko maiwasang makonsensya. Mukha yatang na-offend siya sa sinabi ko. Sa bagay, sino ba naman ang matatawang asarin ang kapwa mo lalaki? Ang kagaya ni Ayan ay nakakasiguro akong hindi magkakagusto sa kapwa niya lalaki. Masyadong maskulin ang isang to. At bagay nang ikinalungkot ko. Dahil nakakasiguro akong hinding-hindi niya ako magugustuhan. Halos buong araw yata kaming hindi nag-iimikan ni Ayan. Gusto kong i-approach siya para humingi ng sorry. Pero may kung anong pumigil sa akin. Or ba kayo niyang partner mo, Ethan? Tanong sa akin ni Ella. Isa sa mga katrabaho ko. Mukhang paunti-unti niyang napapansin ang pagiging tahimik namin ni Ayan sa isa't isa. Sa bagay, hindi siguro sila sanay dahil kami lang dalawa ang palaging maingay. Kahit sa oras ng trabaho, masyadong mapang-asar si Ayan at magiling mag-joke kaya nakakaaliw talaga siyang kausap. Nginitian ko si Ella at umiling. Hindi. Pareho lang kaming focus sa work dahil bukas na ang deadline nito kaya pareho kaming busy. Don't worry, okay lang kami. Ang sabi ko pa dahil ayaw kong pati sila maapektuhan sa maliit na misunderstanding namin. Hanggang sumapit ang alas 7 ng gabi na hindi pa rin kami nag-iimikan ni Ayan. Parang hindi ko yata kaya na ganitong setup. Ilang oras pa lang pero dinurog na ang puso ko kaya ako nang nagkusang lumapit sa kanya para makausap siya. Ayos ka lang ba, Ayan? Galit ka ba sa akin? Habang busy siyang nag-i-sketch. I'm fine. Hindi ako galit. Busy lang talaga ako. Malamig niyang sagot sa akin. Hindi na ako kumulit pa dahil baka mas lalo lang magalit siya sa akin. Nang makabalik ako sa desk ko, ay siya namang pagtayo niya papuntang pantry. There's your favorite coffee. Ayos lang din ba, Ethan? Sunod-sunod ang pagkurap ko nang inilapag ni Ayan ang paborito kong kape at sandwich. Tumingala ako sa kanya dahil kasalukuyan siyang nakatayo ngayon habang nakaupo naman ako. Okay lang ako. Nag-guilty lang ako sa sinabi ko kanina nang nag-lunch tayo. Feeling na offend kita kaya bigla kang nanahimik at hindi na ako kinausap pa. Pagsasabi ko na lang na totoo sa kanya. Natawa naman siya at ginulo ang buhok ko. Yun ba? Wala lang yun. Hindi ako offended. Pero nag-overthink? Oo, sagot niya at bumalik sa desk niya. Nag-overthink saan? Alin doon ang nakaka-overthink, Ayan? Usisa ko. Huminga muna siya ng malalim bago ako sinagot. Lahat ng sinabi mo? Biro lang yun. Biro lang yun, Ayan. Huwag mo nang seryosohin. Sabi ko dahil mukhang sineseryoso nga niya ang pag-aasar ko sa kanya. Pero hindi ko maiwasan kung biro lang yun sa'yo. Sa akin hindi. Nagsimula na ako mag-conscious sa sarili ko. But don't get me wrong. Alam kong pareho tayong straight dito. I knew my boundaries too. Nakangiti pa niyang sabi sa akin. Paano ka nakakasiguradong straight ako? Nakangisi kong tanong na ikinagtigil niya at humarap sa akin. What do you mean, Ethan? Nakakunot niyang tanong sa akin. I'm gay, Ayan. Nakangiti kong sagot. Hindi ko inaasahang ngingiti rin siya sa mismong harap ko. Grabe. Hulog na talaga ako. Magmula ng gabing iyon, tila biglang may nagbago sa pakikitungo sa akin ni Ayan. Mas naging concerned pa siya sa akin at napapadalas rin ang pagpalitan namin ng text message. Yung tipong nag-assume na ako na MU na kami kahit casual lang ang conversation namin. Yung tipong, kumain ka na ba? Ingat ka. Magkita tayo. Kain tayo sa labas. Kaya mo yan. Yung mga paganyan sa akin ay binibigyan ko ng mali siya. Ewan ko ba, ang dating kasi sa akin ng mga message niya ay kakaiba. Yung tipong walang I love you, pero may I care you. Walang I miss you, pero may gusto kitang makita. Masyado siyang mixed signal, pero gusto ko rin naman yun. Hey, bakit hindi ka na nagre-reply sa text ko kagabi? Ethan, tinulugan mo na naman ba ako? Tanong sa akin ni Ayan. Isang umaga nang magkasabay kami papasok sa trabaho. Sorry, antok na talaga kasi ako.
Grabe. Ganun ba? Ayos lang. By the way, ayain sana kita sa apartment ko mamaya para doon na natin tapusin yung project na pinapagawa ng kliyente. Ayos lang ba? Hindi agad ako nakasagot sa tanong niya dahil bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang masolo ko siya, ang pinakapaborito kong tagpo. Pero iba na ngayon dahil ramdam ko na iba na rin ang pakiramdam ni Ayan sa akin. Yung mga tingin niya may halo ng paghanga sa akin at kinakabahan ako. Sige, go ako dyan. Sagot ko dahil malandi ang itan nyo. Kasalukuyan na kaming nasa apartment ni Ayan ngayon at halos patapos na rin ang ginagawa namin kaya nagpasya si Ayan na magkape muna kami. Nahalata niya siguro na inaantok na naman ako. Kape muna. Maya na natin yan tapusin. Sabi niya at inabot sa akin ang tinimpla niyang kape. Kabisadong kabisado na pala ni Ayan. Parang hindi na nga talaga ako makakapagsinungaling na sa kanya dahil sa ulo na raw lahat ang bawat ekspresyon ko. Taray no? Thank you. By the way, ganda pala ng apartment mo. Sa'yo ba to? Tumango siya sa akin. Binili ko yan last year na makaipon ako. Ang gastos kasi kapag puro upa ako. Sagot pa niya. Tama naman siya. Pero ako, wala pang balak na bumili ng sariling bahay. Marami pa akong dapat unahin. At isa na ron, ang mapabalik ko siya, Keme. Ang linis ng apartment mo, ang daming gamit. Halatang rich kid ka no? Biro ko pa sa kanya at tinawanan niya lang. Maya-maya pa, muli naming sinimulan ang outputs at pasado 9:00 na ng gabi. 9:00 na ng gabi kami natapos. Ramdam ko rin ang pagod at antok pero nilabanan ko dahil babiyahe pa ako. Ngunit nagulat nang ako nang bigla akong yakapin ni Ayan habang kasalukuyan kaming nakaupo ngayon. Ayan, what are you doing? Tanong ko. Pero hindi ako sinagot bagkos sinunggaban niya ako ng halik na hindi ko matanggian. Hindi dahil masyado siyang maingat, sa pamamagitan ng paghalik niya sa akin ay pinaramdam niya kung gaano kalaki ang respeto nito sa akin. Ngunit hindi ko na napigilan ang sarili ko na habulin ang labi niya nang sandaling ilayo niya ito at hihinto na siya. Ramdam ko ang init ng katawan ko at ramdam ko rin ang pag-umbok ng pagkalalaki niya. Habang hinahalikan ko siya ay marahan niya namang hinagod ang katawan ko hanggang sa umabot ito sa gitnang bahagi ng nakakakilabot, nakakakiliti at the same time. Pero mas nagulat ako nang bigla niya akong ipahiga habang hindi pa rin kami matigil sa paghahalikan. Umiba siya sa akin at dahan-dahang hinalikan ako, pababa sa pangako hanggang sa umabot sa leg ko. Hawak rin niya ngayon ang sandat ko kaya hindi ko mapigilan ang mapaimpit na ungol. Ayan, tanging nasabi ko nang bigla niyang binaba ang pantat niya. Samantala, magmula nang mangyari sa amin ni Ayan, naging mas caring siya sa akin. Hindi rin siya pumapali sa pagte-text. Yung load ko lang talaga ang nagrereklamo. Pero hindi namin napag-usapan ang tungkol sa nangyari sa amin dahil pareho kaming nahihiya sa isa't isa. Here's, nagbaon lang ako ng lunch natin para hindi na tayo lumabas. Paboritong ulam mo yan, kaya dinamihan ko. Saad sa akin ni Ayan at inilapag ang isang Tupperware na may lamang adobong baboy at kanin naman ang laman ng isa. Hindi ko na maiwasang mapangiti pa dahil paborito ko talaga ang adobo. Naging paborito ko ito magmula nang mapalayas ako sa bahay. Adobo ang una kong natikman sa karinderyang nagsalba sa sumisigaw kong sikmura. Thank you. Kanino mo naman nalaman na paborito ko ang adobo? Usisa ko dahil wala naman akong ibang pinagsabihan kung anong paborito kong ulam. Iyon ba? Madalas kasi kitang makita sa isang karinderya malapit dito sa firm natin. At madalas din na orderin mong ulam sa tuwing kakain kay adobo kaya hula ko, paborito mo yon. Paliwanag niya. Ang galing mo namang manghula. Tara, saluhan mo nga ako, Ayan. Sinaluhan nga ako ni Ayan at aaminin kong sobrang saya ko
ng mga oras na yon. Kahit walang kalinawan kung ano nga ba ang meron kaming dalawa. Masaya pa rin ako dahil ramdam ko naman na ang katulad ko may espesyal na nararamdaman din si Ayan sa akin. Nagtuloy-tuloy ang ganong pakiramdam at mas kinanahan kami pareho magtrabaho ni Ayan. Pareho kaming maaga pumasok at sa tuwing day off ay pumupunta ako sa apartment niya o kaya siya pumupunta sa apartment ko para magsama kami. At hindi rin nawawala ang mainit naming pagsasalo sa kung anong nararamdaman namin sa isa't isa. Nagmukha nga kaming fubu pero ramdam ko naman na higit pa sa fubu ang meron sa amin. Blooming ka yata ngayon, Ethan. May girlfriend ka na ba? Tanong sa akin ni Ella nang minsan kaming magkasabay magtimpla ng kape. Hotdog din ang hanap ko, Ella. Alam mo yun at ng buong team. Sabi ko pa sa kanya. Kaya bahagya siyang natawa. Sorry naman, wala na bang ibang paraan para mabago yan? Sayang, gwapo pa naman sana. Mas gwapo ka pa nga kay Ayan eh. Kaso mas ma-appeal sa'yo si Ayan. Masyado ka kasing seryoso sa buhay. Siyempre, nagtatrabaho ko ng maayos para hindi sayang ang pinambabayad sa akin ng boss natin at kliyente natin. Sagot ko naman rito. Sa bagay, may point ka nga. Pero maiba ako. Kung gay ka, hindi kaya may relasyon kayo ni Ayan? Pero hindi, straight lang si Ayan. Kilala ko yan. Nagkaroon pa nga yan ng ex-girlfriend at architect din yun sa kabilang firm. Sa firm ng mga Fernandez, yung sikat at mahirap makapasok dahil mataas ang standard. Naiilang pa nga akong umiti kay Ella. Mukha kasing may galit siya sa business ng magulang ko. Baka hindi dahil hindi siya nakapasa sa firm na sinasabi niya. Paano pa kaya kapag nalaman niya na anak ako ng may-ari ng firm na tinutukoy niya? Ay naku, kung ano-ano talagang iniisip ng babaeng to. At ano ka mo? Nagka-ex na si Ayan ng babae? Parang hindi nabanggit ni Ayan yan sa akin ah. Ni wala nga akong ideya kung anong klaseng pamilyang meron siya at anong klaseng pamumuhay ang kinalakhan niya. Mukhang malalim ang iniisip mo. Kaya ko pa kayang sisirin yan? Pilyong sabi ni Ayan nang makalapit ito sa akin. Siniko ko naman siya at inirapan. Sira, may nabanggit lang sa akin si Ella. Ano yun, Ethan? Totoo bang nagka-ex ka ng babae, Ayan? Sandaling natigilan si Ayan sa tanong ko pero agad naman siyang tumango. Yep, pero hindi kami tumagal. Masyadong dominante ang gusto niya. Siya lagi ang masusunod. Hindi patas ang paniniwala niya pagdating sa babae at lalaki. Kaya nagkahiwalay kami. Paliwanag pa at saka inaya akong bumalik sa desk namin. Hindi na ulit ako nagtanong dahil mukhang busy siya ngayon. Marami kasing client ng araw kaya lahat kami busy. Ako lang yata ang pa-chill-chill lang dahil maaga kong tinapos ang outputs na naka-assign sa akin. Samantala, ang akala ko tuloy-tuloy na masayang pakiramdam na yon. Pero makalipas lang ng 2 linggo, tila nagbago ang lahat. Naging madalang mag-text si Ayan sa akin at mukhang iniiwasan niya rin ako kapag nasa trabaho kami. Hindi ko na maintindihan ang mangyayari. Wala naman akong karapatan na questionin siya dahil walang kami. At hindi ko rin alam kung may karapatan ba akong itanong sa kanya kung bakit bigla na lang siyang nanlamig sa akin. Walang malinaw na usapan kung ano ba talaga ang meron kami noon. Talaga bang fubu lang kami? Tsuktsakan lang? Walang pagmamahalan? Pero bakit iba ang pakiramdam ko noon? Bakit iba ang tingin sa akin ni Ayan? Bakit parang mahal na rin niya ako? O baka naman delulu lang ako malisyoso? Dahil tila lahat ng ginawa niya sa akin, nilagyan ko ng meaning. Pero hindi naman ako magkakaganito kung wala naman talaga. Kung wala lang kay Ayan lahat ng nangyari sa amin. Wala lang sa kanya ang mga masasayang pag-uusap namin. Ang late night talks namin. Ang pagpunta niya sa apartment ko. Bakit ganon? Bakit naman balak ni Ayan na lumipat sa ibang firm? Dahil ba ito sa ex niya? Kaya niya ako iniiwasan? Maraming katanungan na namumuo sa isipan ko. Pero walang ibang makakasagot nito kundi si Ayan lang.
Si Ayan na masayang nakikipagkwentuhan sa mga katrabaho namin at parang walang nangyari. Sinabi ko na ba na may gusto ko na kay Ayan? Hoy bruha, sinasabi ko sa'yo, straight yan si Ayan. Napahawak ako sa dibdib nang biglang lumapit sa akin si Ella. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isipan ko at basta ko na lang siyang hinila papasok sa stock room. Nahagip pa ng peripheral vision ko na nakatingin sa amin si Ayan pero hindi ko na lang yun pinansin. Bruha? Bakit mo ako dinala dito? Don't tell me. Type mo ako at gusto mo akong mag-make out tayo. Hala wag po. Umakto pang natatakot si Ella habang nakayakap sa sarili kaya kinutungan ko siya. Hindi tayo talo. Hindi kita type. Gusto ko lang na may makausap dahil mukhang invisible ako sa circle natin. Pag-aamin ko. Nakasimangot naman si Ella sa akin at niyakap ako. Nahalata ko nga at hindi lang naman ako ang nakakahalata. Lahat kami nahalata namin. 3 araw ka nang hindi kinakausap ni Ayan. Anyari? Hindi ko alam Ella. Pagsasabi ko ng totoo. Hindi ko rin napigilan pang maiyak. Kaya mas lalo niyang hinigpitan ang pagkayakap niya sa akin. Hindi ko alam kung ano nga bang nangyari sa inyo. Pero ayusin niyo yan ha. Kahit kasi hindi niyo aminin sa amin, halata namin na higit pa sa pagkakaibigan ang turing ninyo sa isa't isa. Baka may problema lang si Ayan. Try to approach him, Ethan. Hindi na ako nagulat kung makakahalata sila sa kinikilos namin. Dahil masyadong halata si Ayan. Pero ang hindi ko magawa ay ang i-approach si Ayan para tanungin kung ano nga bang nangyari dahil hindi naman ako ang unang umiwas kaya hindi tanggap ng pride ko. Wala akong karapatang questionin siya sa pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Ella, wala naman kasing matatawag na kami kahit parang meron dahil hindi naman niya nililinaw kung ano nga ba ang relasyon naming dalawa. Baka kapag tinanong ko siya, ako pa ang lumalabas na masama at asyumera. Kaya hayaan na lang natin siya. Iwasan ko na rin siya para mapadali sa kanya ang gumalaw-galaw rito sa opisina. Sagot ko kay Ella. Alam kong mali ang desisyon ko. Pero yun lang ang nakikita kong solusyon para hindi na ako mas lalong masaktan. Ang pag-iwas sa taong mahal natin ang pinakmahirap na desisyon na gagawin natin. Yun ang paniniwala ko dahil naging mahirap din na iwasan ko ang magulang ko. Pero nakayanan ko kaya alam kong makakaya ko rin na iwasan si Ayan at mag-focus na lang sa trabaho dahil malapit na ang promotion ko. Hindi ako makapapayag na ako na nga ang broken-hearted. Ako pa ang hindi makatanggap ng promotion. Gusto sana kitang tulungan para makaganti kay Ayan para mapilitan siyang lumapit sa iyo at aminin na mahal ka rin niya. Kaso baka hindi ka pumayag, Ethan. Kamot ulong sabi ni Ella sa akin nang sandaling nakalabas na kami ng building pauwi. Ano naman yun? Wag lang ilegal. Nakakatakot yan. Tinampas pa niya ako at tawang-tawa lang. Sira ulo, magpanggap tayo magjowa o nililigawan mo ako, Ethan. Nadilatan ko siya ng maganda kong mata dahil sa sinabi niya. Baliw yata tong taong to. Pero in fairness, magandang iniisip niya. Pero hindi ko gusto na sa pilitan niya akong kausapin. Gusto ko lang na magkusa siya at hindi ko rin kayang manggamit ng ibang tao. Wag na. Ayaw ko na maging user. Okay? Kaya ko na to. At saka ayaw kong pilitin siya dahil hindi ako people pleaser. Pinalaki ako ng magulang ko na mataas ang pride kaya yun lang ang gagamitin ko. Alam kong mali ang pride na papailarin ko pero wala kasi akong maling nagawa para iwasan niya ako ng ganun-ganun lang. Sagot ko kay Ella. Napangiti siya sa akin at pinisil ang pisngi ko. Ang mature mo talaga mag-isip, Ethan. Kung hindi ka lang talaga bakla, pinakasalan na kita. Pero pwede yun, di ba? Ligawan lang kita, Ethan. Kung basagin ko yung pagmumukha mo, Ella, letsyeng puro kalandian ang nasa utak. Tapusin mo muna kaya yung outputs mo para hindi ako ma-stress, okay? At baka ikaw pa ang partner ko ngayon, Diyos mio. Grabe siya. Parang ang dating sa akin ng sinabi mo ay isa akong pabigat na partner. Ang kapal ng pagmumukha mo, sis. Huwag ka sanang pansinin ni Ayan habang buhay.
Imbes na mainis ako, ay natawa ako sa biro niya dahil hindi na maasiwa ang ekspresyon ng mukha niya. Umakto pa siya na parang nasasaktan sa mga sinasabi ko dahil nakahawak siya sa dibdib niya. Tara na, ang drama mo masyado, Ella. Tandaan, hindi ikaw ang broken sa ating dalawa, kaya umayos ka. Sabi ko pa. Oo na, makabroken naman to, akala mo talaga naging sila. Hoy te, katulad ng sinabi mo, fubo lang kayo, fubo lang. No feelings involved, puro pasarap lang. Tila hinampas naman ako ng malaking tubo dahil sa sinabing yun ni Ella. Bigla rin na sumikip ang dibdib ko at tila tinutusok ang puso ko. Dahil tama lahat ng sinabi ni Ella na mukhang fubo lang talaga kami at walang feelings na involved. Ako lang talaga ang umaasang magkakagusto sa akin si Ayan. 2 weeks ka nang hindi pinapansin ni Ayan ah. Wala ka ba talagang balak na tanungin siya kung anong problema ninyo? Tanong sa akin ni Ella. Tumingin naman ako sa gawin ni Ayan at kasalukuyang nasa pantry. Hindi ko maiwasang makaramdam ng paninikip ng dibdib sa tuwing makita ko siya dahil nga sa tuluyan niya akong hindi kinakausap. Wala. Hayaan mo na siya. Yan yung gusto niya Yan yung gusto niya eh. Edi pagbigyan ko siya. Pero kapag hindi ko na talaga kaya, sinasabi ko sa'yo, susugurin ko yan si Ayan at sasakalin. Gigil na ako. Sagot ko kay Ella at itinaas pa ang kamay kong nakakuyom na. Naagaw ko ang atensyon ng mga katrabaho ko nang maging si Ayan dahil biglang humalagpak ng tawa si Ella. Ano naman ang balak nito? Hoy, grabe ka naman kung mag-confess sa akin, Ethan. With actions talaga. Sabi sa akin ni Ella at halatang sinadyang linakasan ang boses para marinig ni Ayan pero mukhang hindi effective ang ginawa ni Ella dahil busy lang siyang sumisimsim ng kape habang naglalakad sa harap namin. Sira ulo mo ano, huwag ka talagang story maker dyan. Huwag ka talagang story maker dyan at hinaan mo rin ang boses mo, pwede ba? Ang daldal nito. Saway ko kay Ella ngunit nag-peace sign lang siya. Bumalik naman ako sa pwesto ko at pasimpleng tumingin sa gawin ni Ayan. Aminado akong namimiss ko na siya pero hindi ko alam kung ayaw magpatalo nitong pride ko. Pero mas ma-pride siya. Ang galing rin niya umiwas. Talagang maging invisible ka sa paningin niya. Nakakahanga. May iba pa pala siyang talent. Bukod sa pagbibigay buhay sa mga guhit niya, ay ang magaling din siyang magpanggap na hindi ako nakikita. Kaya halos 3 linggo ng ganon ang rutina niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na kausapin siya. Saktong pareho kaming nag-overtime ngayon kaya naglakas loob akong lumapit sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap saglit, Ayan? Tanong ko rito pero nanatili lang itong nakatingin sa mga draft niya at tila walang naririnig. Kaya hinablot ko siya sa kwelyo at doon ko lang naagaw ang atensyon niya dahil nanlaki ang mga mata niya nang magtagpo ang tingin namin. Ethan, bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya sa akin. Hindi ko na napigilan pang mainis dahil sa pagpapanggap niya. Kung hindi ko lang nakontrol ang sarili ko, ay nasampal ko na ito. Sabi ko, pwede ba tayo mag-usap, Ayan? Paulit-ulit na tanong ko. Tumango naman siya at umayos ng upo. Go ahead. Ano bang pag-uusapan natin? Bakit biglaan mo na lang akong iniiwasan? Anong kasalanan ko sa'yo ha? May problema ka ba sa akin? Pinagtitripan mo lang ba ang feelings ko? Dahil ano? Dahil alam mong may gusto ako sa'yo? Ang daya mo naman. Ang unfair mo naman. Habang patuloy kang umiiwas sa akin, patuloy rin ang pagdurog ng puso ko. Unti-unti mong winawakasan ang puso ko. Bakit ang sakit mong mahalin? Hindi ko na napigilan ang sarili kong ilabas ang lahat ng hinanakit ko sa kanya. At hindi ko rin napigilan na mapahikbi sa harap niya. Nagulat pa nga ako nang bigla niya akong yakapin. Ano naman ang balak mo ha? Papaasahin mo lang ba ako? Tanong ko sa kanya. Naramdaman ko ang pag-alog ng balikat niya at ang impit niyang hikbi na ipinagtaka ko. Wala akong balak paasahin ka, Ethan.
Iniisip ko lang kung tama pa ba ang ganong setup natin. Gusto ko lang na matawag kang akin. Pero wala naman akong karapatan dahil wala namang tayo. Natatakot rin akong sabihin na unti-unti na kitang minamahal dahil akala ko hindi tayo pareho ng nararamdaman. Sagot sa akin ni Ayan. Kumawala ako sa pagkayakap at tinitigan siya ng seryoso. Bakit hindi ka nagtiwala sa akin, Ayan? Bakit hindi mo nararamdaman na mahal kita? Bakit hindi mo nahalata na una pa lang gustong gusto kita? Bakit ang manhid-manhid mo ba? Ganon? I'm sorry. Natatakot lang ako na baka hindi tayo mag-work. Baka ma-infatuated lang tayo. At gusto ko munang i-confirm yung gender identity ko bago ako pumasok sa relasyon kasama ka. Ayaw kitang masaktan, Ethan. I'm sorry for everything. Nagsusumamon niyang sabi sa akin. Do you love me, Ayan? Tanong ko rito. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya kaya bumagsak ang balikat ko. Ngunit nagulat rin ako nang bigla niyang halikan ang noo ko at ngumiti. Sabat na bang sagot yan para maalis lahat ng doubt sa puso at utak mo, Ethan? Tanong pa niya kaya umiling ako. Gusto kong marinig mismo galing dyan sa bibig mo na mahal mo ako, Ayan. Mahal kita, Ethan. Mahal na mahal kita. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi niyang yon. Tila may libo-libong paru-paro ang nasa tiyan ko dahil sa kakaibang kiliti at dinulot ng sinabi ni Ayan sa akin. Ang kaninang galit na dibdib ko ay napalitan ng galak. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa madudurog ito, kundi dahil sa kaba na nararamdaman ko. Can you give me a chance to prove you that I am dead serious about loving you, Ethan? Tanong pa ni Ayan na siyang ikinatango ko. Wala naman sigurong mas masaya. Wala naman sigurong masama kung magsimula ulit kami Lalo pa ngayon na alam ko nang mahal niya ako. Hindi naman siguro masabang bigyan ulit ng chance ang naudlot naming pagmamahalan. Okay, simulan mo na ngayong manuyo dahil sobrang nasaktan ako sa treatment mo sa akin. Ang sama-sama mo. Nakanguso ko pang sabi. Agad naman niya akong niyakap. At dahil sa sobrang miss ko na siya, niyakap niya rin ako pabalik at doon ko naramdaman ang kapangyarihan. Sa mga bisig niya, ramdam kong safe ako. At sa mga bisig niya, ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Ang galing niya talagang magpa-fall. Mabilis din siyang mang-uto. Akalain mo, okay na ulit kami after 3 weeks. My gosh. At sa huli, muling naglapat ang mga labi namin. Pero ngayon, ramdam ko na ang pagmamahal niya sa akin. Ang banayad niyang halik ang nakakakumpirma kung gaano siya kaseryosong ayusin ang relasyon namin. At ang mga hagod niya sa likod ang nagpapatunay kung gaano siya kasincere sa feeling niya. Ganon ang gustong-gusto kong pakiramdam. Ang pagmamahal na may respeto sa isa't isa. Muli ako si Ayan at ito ang aking kwento. Mga ka-listeners, dito na nagwakas ang kwento natin ngayon. At kung nagustuhan mo ang kwento natin, maaari bang paki-like ang video, paki-comment kung taga saan ka para ma-shoutout kita sa susunod nating video. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pa nating kwentong mapapakinggan dito lamang sa ating Pinoy Secret Diaries. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at maraming salamat sa iyong pakikinig. Muli, handog ko ang awiting ito para sa inyo. Sabik na namahalikan, mayakap ka't magsayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y giginawa. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang daan patungo sa'yo. Ikaw ang direksyon,
mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo kahit pa matisod, mapagod at bumigay ang tuhod. Di ako hihinto, ikaw aking wakas. Mawala man ang anino ko, nandito ka o tanglaw ko. Oh, bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, humihiyaw, nalulunod sa kada talutod ng pagkatao mo. Nakakatulalang tula bawat bigkas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.